Mukhang mabigat ang mga salita ni Jesus at mukhang galit siya sa mga Pariseo, sa mga eskriba, mga namumuno sa relihiyon ng mga Hudyo noon. Para maintindihan natin ang puntos ni Jesus, magsimula tayo sa unang pagbasa. Ito'y hango sa aklat ng Deuteronomio at ang nagsasalita ay si Moises, na alam natin namumuno sa kaniyang bayan. Sabi ni Moises, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntunin na itinuturo sa inyo ng Diyos. Unawain ninyo ito. Yan ang mahalaga. Unawain ninyo ito. Ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa tungkol sa kalooban ng Diyos. Ikukwento ko muna ang isang kwento ni Lolang Basyang. Yung mga medyo may edad, kilala ninyo siguro si Lolang Basyang. Yung mga bata ay hindi ninyo kilala yan. Isang lola na may napakaraming mga storya para sa atin. Si Lola Basyang may storya tungkol sa isang bansa na ang pangalan ay Bansang Kabatasan. Bakit? Dahil doon sa Bansang Kabatasan, upang magkaroon ng tunay na diwang pangkomunidad, lahat ay inayos nila sa mga batas. Mga detalyadong batas. Kaya't kahit yung pamamaraan para magpakita ng kabutihan, ng pagmamahal, ng kabaitan, lahat ay isinasa batas. Halimbawa, ayon sa batas, pag ang lalaki ay umaalis sa umaga para pumasok, bago umalis, kailangan halikan niya ang kanyang misis. Baliktad naman, pagbalik ng lalaki, pagdating sa bahay, kailangan halikan siya ng kanyang misis. Nasa batas yun. May batas din tungkol sa mga kaarawan. Yung mga lalaki, pag birthday ng iyong asawa, bigyan mo siya ng masarap na tsokolate. Mga babae, pag birthday ng asawa ninyo, bigyan mo siya ng alak. Masarap na alak. Imported dapat. Batas. Kailangan din, halimbawa, kapag mayroon kang sinasalubong sa kalsada, batiin mo. Mabuti. At kung ano-ano mga batas pa. Lahat. Mayroong batas para sa matanda, para sa may asawa, para sa mga single, para sa mga bata. At sa ganitong pamamaraan, gusto nila garantisado ang kaligayahan ng bawat isa. Kasi alam mo yung dapat mong gawin. Kapag hindi ka sumusunod sa batas, maliwanag yung parusa. Pero kapag sumusunod ka sa batas, garantisado ang iyong kaligayahan. Pero hindi mukhang totoo yun. Dahil unti-unti nang lamig, naging malamig ang lahat. Naging puro kaplastikan ang mga pangyayari. Sa halik ng mag-asawa, wala kang makikitang pagmamahal. Ano yun? Sunod sa batas. Yung mga pagbati sa kalsada, wala naman sigla. Yung mga regalo ay hindi naman pagpapakita ng pagmamahal. Pero, siyempre, may batas. Kaya, yung mga pinuno ng Bansang Kabatasan ay nagkaroon ng pulong. Sabi nila, mukhang nagkamali tayo sa mga plano natin. Gawin natin, alisin natin lahat ng mga batas. Malaya na. Sinabi nila, malaya na kayo mula na yon. Kung anong gustong gawin, sige nga. Bahala na kung gusto mong humalik. Bahala na kung gusto mong magregalo. E di anong nangyari? Maligaya ang lahat ng tao. Wala nang batas. Hindi na sila inaapi.
Hindi na sila dapat matakot sa parusa. So, wag na lang magbati, wag naman maghalik, wag naman magbigay ng regalo. Hindi na kailangan. Maligaya sila. Kaya lang, hindi rin ito tumagal. Dahil parang lalong naging malamig ang mga tao sa isa't isa. Isang araw, may lalaking umuwi galing sa trabaho at may dala siyang bulaklak para sa misis niya dahil birthday ng misis niya. Wala namang utos, pero parang feel niya, gusto niyang bigyan ng bulaklak yung misis niya. At saka isa pang araw, may mga magkasintahan na mamasyal sa park. At doon naghahalikan dahil parang, masarap maghalikan pag nagmamahalan ka. At isang araw, may dalawang tao na nagsasalubong sa kalsada, nagbabatian ng kwentuhan. Ang saya. Yun pala, masaya. Unti-unti. Natuklasan ng lahat yung tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ginawa na nila ang lahat ng dati nilang ginawa, pero hindi dahil sa ito'y utos, batas, kundi dito nang gagaling sa puso. At lumigaya ang lahat. Naging maayos, masaya. So sabi ng mga pinuno, sige, magpulong tayo para tingnan kung anong dapat gawin. May isang nagmungkahi, ilagay natin sa batas kasi para sigurado patuloy na gagawin yan. Ay, karamihan ay, wag na, wag na. Sabi ng isa, palitan natin yung pangalan ng ating bayan. Imbis na bansang kabatasan, gawin natin bansang kapusuan. Dahil nakikita nila na walang kabuluhan ang batas, ang tradisyon, ang kaugalian, kapag ang pagsunod sa mga yan ay hindi nanggagaling sa puso. Bakit itong mahabang storya? Dahil yun ang gustong ipaliwanag sa atin ni Jesus. Nadinig natin sa Ebanghelyo, nagtatalo-talo yung mga Pariseo, yung mga eskriba, yung mga namumuno sa relihiyon, nagtatalo-talo. At pinagalitan nila si Jesus dahil sabi nila, bakit yung mga alagad mo hindi sumusunod sa batas? Yung mga batas na binabanggit nila, nadinig natin yun, kumakain na hindi naghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay bago kumain noong panahon ni Jesus ay hindi dahil siyempre tayo rin naghuhugas ng kamay para malinis yung kamay. Hindi, may mga pamamaraan, mga rito sa paghuhugas ng kamay. Na inuutusan sila ng mga Pariseo. Paano kailangan maghugas ng paa? Maraming natatanong doon, panahon ni Jesus, anong dapat gawin upang tayo'y tatanggapin sa templo ng poon natin? Di ba? Yun ang tugon kanina sa Salmong Tugunan. Sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin? At yung sagot ng mga Pariseo, ng mga eskriba ay, edi sumunod ka sa lahat ng aming mga batas. Gusto mo makarating sa langit? Yun lang ang pamamaraan. So, bakit yung mga alagad mo hindi sumusunod? Anong sagot ni Jesus? Hindi sapat yung pagsunod sa mga batas. Sapagkat kung ano ang nanggagaling sa puso ang mahalaga. Hindi kung ano ang manggagaling sa bibig. Hindi importante yung kinakain mo. Ang importante ay kung ano ang nasa puso mo. Sabi rin sa unang pagbasa yun, kailangan unawain muna mabuti ang tinuturo ng Diyos. Unawain mabuti
Yun ang nadinig din natin sa pangalawang pagbasa kay San Santiago. Sabi niya, buong pagpapakumbaba, tanggapin ninyo ang salita ng Diyos at itanim ninyo ito sa inyong puso. So yun ang palaging bumabalik, puso, puso. Hindi mahalaga yung panlabas, kundi yung nasa loob. Kaya sabi ni Santiago, kaya kung ito'y nanggagaling sa inyong puso, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo pero hindi isinasagawa, niloloko ninyo ang inyong sarili. Kahit ganito ang pagkarelihiyoso na kinalulugdan ng Diyos. Anong pagkarelihiyoso? Tulungan ng mga ulila, mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. Yung mga ulila at babaeng balo noong panahon ay sagisag ng mga pinakadukha. So, tulungan mo sila. At ingatan ang inyong sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng mundo. Para sa atin, siyempre, sanay tayo sa mga tradisyon. Marami tayong ritual, etc. Ano ang dapat bigyan halaga? Ayon sa ating mga pagbasa, ang mga rito, ang mga tradisyon, pagsimba linggo-linggo, nagnonobena, prosesyon, yan ay mga bagay na hindi naman masama. Pero kapag ito ay nanggagaling sa bibig, puro daldal, di walang mangyayari. Lahat ng ito ay dapat magiging palatandaan ng kung ano ang nasa iyong puso. Malapit ka ba sa Diyos? Pwede ka naman magsimba linggo-linggo. Pero paglabas ng simbahan, kung ano-anong kalokohan ginagawa mo, kung ano ang kaugalian ninyo sa bahay bilang mag-asawa, palaging nag-aaway, pero linggo, nandito kayo sa simbahan. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Magsisimba tayo linggo-linggo, pero wala tayong pakialam sa mga mahihirap sa ating komunidad. Di yun ang puntos ni Jesus. At ang pinaka-importante ay yung tinatawag ng isang paring Pinoy, ang puso sa pusong ugnayan sa Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa natin, hindi dahil ito ay tradisyon, kundi dahil sinasabi ng puso natin, yun ang nararapat, yun ang gusto ng Diyos. Siya naman.